Tonight, we're going to explore the largest abandoned building in Cebu City, the Cebu International Convention Center. Ito yung tinuturo ng mga taga dito, bangkay ng sinalvage. O 3 to 4 days daw bago nakita. Ano yun, bro? Yun! Di ba sabi ko kanina pa lang doon, dito tayo. Kasi may nararamdaman ako dito. Itinayo ito noong 2006 dito sa Mandawi, Cebu City para maging isang malaking convention center dito sa Cebu. At dito din kinanap ang 12 ASEAN Summit sa buong Asia. At noong 2013, tinamaan ito ng Bohol earthquake na umabot ng 7.3 magnitude at sinundan pa ito ng Bagyong Odette at Bagyong Yolanda na siyang naging dahilan ng pag-iba ng ibang struktura sa gusaling ito. At simula nang ito'y naging abandonado, marami na nagpaparamdam sa gusaling ito. Isa na dito ang pagpapakita ng mag-inang nasawi dito. Hello sir, mayong magandang gabi sa inyo. Ano po yung pangalan natin? Henner. Ilang taon na po tayo sir? 19. Ilang taon na po tayo nakatira dito sir sa abandonadong convention center? 5 years. Sir, ano yung pinaka nakakatakot na experience ninyo o narinig ninyo dito? Sa akin sir, di naman ako natatakot. Baga nasanay na rin ganun. Pero may maririnig ka talaga dito na mga parang mga babae ganun. May sigaw, may iyak ganun. Pero walang tao? Walang tao. Tapos may bata rin na matakbo bigla. Papakita? Minsan nakikita rin namin. Ito Ben sir, meron na din dito yung parang babae daw din na parang pamilya sila nagpapakita. At saka yung binitin na na aso. Opo, yun po yung sabi ng mga lumang guard din dito. Galing sa mga guard yun? Galing sa mga guard. About yung sir, yung may sinalvage daw dito sa loob. Oh, nung year 2021 meron dito sinalvage sa baba, sa may basement. Nilagay sa elevator. Hanggang di na nila nakita. Nakita na lang nila mga 3 to 4 agnas na yung bangkay. So baka yun yung nagmumulto? Siguro. Pagdating ko sa lokasyon, agad akong nagpasama sa isa sa mga residente dito para na rin sa aking kaligtasan. So kasama natin ngayon si Jinerian. Isa tong residente dito guys. Nagpasama ako kasi marami daw magnanakaw dito sa loob. Baka anong isipin ng mga tao. Kaya maganda yung may kasama tayong taga rito. So dalawa kami ngayon. Ikutin natin to. At pagdating ko sa second floor, agad kong napansin ang lawak ng palapag na to na patungo sa stage. Laki pala dito, no? Ano sa dulo niyan? Nung kami ay patungo sa stage, may napansin akong isang pintuan sa aming kaliwa. Agad namin tong pinuntahan para masilip kung ano itsura sa loob nito. May hagdan pala dito, no? Yung CR nila, no? At nung kami pabalik sa aming paglalakad, agad kong napansin ang magarang sahig ng gusaling ito na gawa sa red carpet. Ito carpet to, no? Carpet. Ayan, no? Kasi ano to dito ginanap yung 12 Asian Summit, di ba? So makikita nyo guys may carpet tong tinatapakan natin. Pero totally abandoned na siya. At pagdating dito sa stage, dito nyo makikita kung gaano kalawak at gaano kalaki ang gusaling ito. Ito yung stage guys. Isang malaking convention center talaga siya. So may hagdan, ayun yung hagdan dito. Pag-ikot namin sa bandang likuran, mas lalo naming napansin kung gaano ka-abandonado ang lugar na ito. Abandon na talaga siya guys. At pagdating namin dito sa bandang gitna, dito namin nakita ang abandonadong elevator dito sa second floor. Elevator to? Dito yung elevator dito. Putang lalim pala, no? Grabe, lalim pala nito. Kasi delikado rin, no? Ito yung nagsulat dyan. Grabe yung nagsulat dyan, no? Katawid ka dyan. So, baka kasing part dito, guys. Delikado na siya puntahan kaya hindi pinapapasok yung ibang residente dito. Kasi dito sa gilid na itong gusaling to, guys. Nandito yung relocation area ng mga
sunugan, yung mga walang matirhan. Kami pa lang ata yung pinakaunang vlogger dito guys na nakapasok, nakapag-vlog. Nag-iingat din tayo dito. Hanggat maaari, pinapasok ko yung mga kaya kong pasukin dito. Kasi napakalaki rin na itong area dito guys. Hindi ko na-expect din na ganito kalawak pala yung loob nito. Kaya nagpasama rin ako ng taga rito. At pagpasok namin sa parte ng gusaling ito, may nakita pa kami mga lumang payphone na naiwan sa lugar na ito. PLDT, oh. Payphone, no? Wala na tong telepono. Yung isa, may telepono pa, buo pa. Oh. Ito yung nalagyan ng card. At nung kami ay tumuloy sa pag-iikot, dito namin nakita ang masirang bahagi ng gusali na dulot ng 7.3 magnitude Bohol earthquake. Kita niyo yung kalat dito. Yung kisame dito, nakalaglag na. Noong earthquake dito guys, talagang nagiba talaga yung ibang mga pader, mga bubong, kisame. At tumuloy lang kami sa pag-iikot at sinubukan naming puntahan ang kabilang side ng second floor. At napagdesisyonan namin na wag na lang kami pumunta sa dulo dahil wala na kami matatagusan dito. Hindi na muna tayo pupunta dun sa dulo guys kasi parang wala na siya dun eh. At sa parting ito, napagdesisyonan namin na bumaba na lang muna at sa ground floor naman kami maglibot. So dito tayo ngayon sa guys, sa pinaka ground floor nila. Itong side na to, ito yung open area. So, wala namang mga kwarto-kwarto dito, nating special naman. Sabi nung caretaker dito, ginagawa daw tong skate park pag umaga. May mga railings dito. So, magandang semento kasi dito. Kaya maganda mag-skate. At sa pagpatuloy namin sa pag-iikot dito sa ground floor, napagdesisyon na namin na sa kabilang side naman kami mag-ikot. Pupunta naman natin guys yung kabilang side, yung parang east wing nila dito. Dito sa east wing nila, dito yung mga maraming kwarto eh. At pagdating namin sa kabilang side, ito kagad ang bumungad sa amin. Daming kalat dito. Ito yung mga room number 107, 106. Dami lang talagang dumi ng tao dito guys. Bumungad kagad sa amin ang mga dumi at kalat ng tao na pinabayaan na lang ng gobyerno. Governor room. May CR na naman dito. At dito ko na-realize na malawak at malaki talaga ang abandonadong convention center na ito. Dawak din, no? Umikot lang tayo, no? Umikot lang, no? Umikot lang pala kami, guys. Kala ko pa naman may tagusan siya. At sa pag-ikot namin sa hallway na ito, pansin kagad namin ang mga basura at mga nagkalat na papel. Kaya dito sa area na to makikita nyo, ang daming mga papel. Hindi ko alam saan galing yung papel na yun, pero pasukin pa rin natin. So kanina, doon tayo umikot, di ba? Yung no entry doon. At pagpasok namin sa kwartong ito, napansin ko kagad na ang sahig dito ay gawa rin sa carpet. CR din dito. CR dito. Carpet din, no? Carpet din yung sahig nila dito. At pagpasok namin sa kwartong ito, pinasok din namin ang kwarto sa loob ng kwartong ito. At bumungad kagad sa amin ang mga damit na nagkalat dito. Si mama may nakatira dito. Tingnan mo, may ano nga doon, no? Tingnan yan natin. Ha? Pasukin na. Pasukin? Dito sa kwartong ito, napansin namin na parang may taong nakatira dito. Ang damit to eh, no? Diba? Huwag tayo dito, tol. Ano to? Pistuhan to. Lumabas kagad kami sa kwartong ito at baka ano pang masamang mangyari sa amin. At agad naman namin pinasok ang kwarto sa katabi nito. So sinisikap ko pasukin yung mga kwarto-kwarto dito guys. Wala naman, puro lang siya CR. Iba lang talaga yung amoy dito guys. At sa oras na ito, naisipan naman namin lumabas para pasukin ang ibang kwarto dito. Daming papel dito guys. Iba na talaga yung mga kisame dito. At sa pagpatuloy ng pag-ikot namin, sinubukan naman namin ikutin ang likurang bahagi ng gusaling ito at nagulat kami sa aming natuklasan. Ay, oo nga, mga ano to? Pang-clinic, no? May mga injection ba? Ito may mga injection pa dito. Yung mga karayom, no? Syringe. Hindi pa bukas, no? Dami yan. At pagdating namin sa dulo, mas lalo pa naming nakita ang mga nagkalat na medical supplies dito. Ito sa, ano to eh? Sa dextrose. Di pa bukas, no?
Hindi pa open yung iba, no? At nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang umabot kami sa gilid ng gusaling ito. At dito mo matatagpuan ang hagdan patungo sa helipad at susubukan sana namin itong akatin, subalit. So dito kasi sa building na to guys, merong yung helipad dito sa ibabaw nito. Kaso sabi sa amin, bawal na daw sama sa video. Kaya huwag na natin gawin. At sa parteng ito, natapos na namin ikutin ang east at west wing ng building na ito. Kaya minabuti na namin bumalik sa main entrance para maganda sa pagbaba namin sa basement. Ikot na natin yung east at saka west wing nila dito guys. So pupunta tayo dun sa pinaka-creepy part nitong gusaling to, yung basement. Maraming kwento dun guys. Nakaraan lang daw may nakitang salvage na katawan dun sa baba. So pupuntahan natin ngayon. At pagdating namin sa main entrance, sinamahan kami ng Cebu Ghost Hunters para bumaba sa basement at gumawa ng spirit session dito. So ito guys, punta tayo sa basement ngayon para mag-spirit session tayo. Kasama natin yung Cebu Ghost Hunters PH. Habang kami ay patungo sa basement, bigla namin napag-usapan ang natagpo ang katawan ng salvage victim sa lugar na ito. Dito yung tinuturo ng mga taga dito. Dito daw tagay yung bangkay ng sinalvage. O 3 to 4 days daw bago nakita. Oh? Hindi may amoy na yun. Oo. Ito pala yung ano, yung floor nung nakitang salvage victim dito guys. Nagpatuloy na kami sa aming paglalakad patungo sa abandonadong elevator kung saan natagpuan ng bangkay ng sinalvage. Ano yun bro? Mga vitamins too. At pagdating namin dito sa dulo, dito namin nakita ang abandonadong elevator kung saan dito tinapon ang sinalvage na bangkay. Dito yung elevator guys eh. Oh, meron pa tong baba bro. Wala na tong baba no? Tubig na no? Dito siya hinulog. Yung bangkay. Oo kasi may ano bro. Yung police crime scene no? May ano siya, may yung tape ng police. Dami ng basura dito guys. Pero iba tong ano guys, tong lugar na to. At habang nagsiset up ang aking mga kasama para sa aming spirit session, minabuti ko munang ikutin ang mga kwarto dito. Ikot-ikot lang muna ako guys. Habang nagsiset up sila. Ikot ko yung mga kwarto dito. Kanina doon kasi may aso eh. So time check tayo ngayon guys. 11:30 na ngayon. So nagsiset up na sila LG ngayon. Dito kasi sa area na to guys, dito natagpuan yung sinalvage na biktima dito. At sa parteng ito, sinubukan namin makipag-communicate sa entity na nandito. Ngayong gabi, ako dahil si LG, si Yan, kung kauban, Si Jay. si Jay, Pao yung pangalan eh. Kung napakadiri, pinahintulutan ka na mo, pinahintulutan ka namin na gamitin mo yung flash balls or yung spirit box. Nandito ngayon. Huwag ka matakot, ayaw ka ulaw. Communicate lang kung ganahan kang istorya. Kung meron man kami kasama dito ngayon, pwede kang makipag-communicate. Pwede mo gamitin itong mga flash balls. O mag-response ka sa spirit box. Yan. Babae. So naapod daw babae na rin magpakita o bata. Ikaw ba ni? Aning babae? Baka ni Kuyog na mo dire sa basement? Sumama ka ba dito sa amin sa basement? At dahil wala kaming nakuhang response, minabuti naming pumunta sa east wing ng building at dito namin tinuloy ang spirit session namin. Yun! Di ba sabi ko kanina pa lang doon dito tayo kasi may nararamdaman ako dito. Oh. Ha? Not likely! Tingnan nyo, ayaw nung... No? Not likely. Tama talaga yung tutok ko, brother. Meron dito bro. Oo. Kanina pa lang sabi ko, punta tayo dito. Bakit tayo? Sige, pailawin mo nga ulit. Yun! Ayun, may ilaw ulit oh. Oh, grabe oh. Pwede ka bang gumawa ng ingay dito?
Pwede ba? Gamitin mo yung spirit box. O, nagpaparamdam ka na. Sige, dadasalan ka namin mamaya. Unsa man ka, ligaw kang kaluluwa, espiritu, o lahi na ka. Tsaka bang elemento dito? Sa kabang elemento dito, na naninirahan dito, yun, brother. Anong sabi, bro? Umilaw na naman, no? Kung saan? Elemento. Elemento ka? Sigurado balik. Pailawin mo nga ulit yung bola. Bot, Ayun na. brother. Angel? Parang angel. Angel. Good spirit siya, gano'n. Oo. So, dili ka elemento or elemento ka ng good spirit. Ano sa ba? Pero nililin lang tayo siguro nito. Oo. Tamo. Kanina sa baba, sa basement, hindi yan umiilaw. Dito. At dito sa parting ito ay sigurado kami na hindi lang iisang entity ang aming nakakausap. Ikaw ba tong ikahadlukan nila dire nga bata or katong white lady nga magpakita? Ikaw ba? Sige, alayan ka na mo pagampo ha. Higit sa mangga, kasi nanginahanglan kang tabang. Kuhan ka na mo, dahil ka Holy Spirit. Amin diri karon, amo ni bless ni kani minsan man ni nanginahanglan diri nga espiritu. Hindi ka ba nga kaluluwa, dahil ka Holy Spirit. Abli na ang kahayag. Tama na ang kagitnyet, abli na ang kahayag. Pwede na kamo lapos sa kahayag. Pinahalis pangalan sa Ginoong Diyos. In the name of Jesus Christ, in the name of the Holy Spirit, I pray. Habang kami nagdadasal, bigla na lang kaming may narinig ng mga kakaibang tunog mula sa gusaling ito. Parang may nagdadabog, no? Parang may nagdadabog, di ba? Taas. Taas. May tao ba doon? May sumisisit na. Ha? May sumisisit na sila. Parang may sumisit. Pangalawang beses na. Dito? Brother, hindi na umiilaw after the prayer. Meron pa bang gusto makipag-communicate? Pwede mong hawakan na dito. Wala na ba? Bibilang ako ng 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano man ang aming naranasan at naramdaman sa gusaling ito ay mananatili itong misteryo at sana sila ay makatawid na sa kanilang paroroonan. I'm trying to reach 100k subscribers at sana matulungan niyo ako. Please like, comment, share, and subscribe.